Alam naman nating lahat kung gaano ka-frustrating yung magbayad para sa isang serbisyo, tapos hindi na-meet yung expectations natin, di ba? Bilang mga operations leaders, the real challenge is figuring out paano natin masisiguro na laging na-meet yung expectations na yan sa araw-araw na trabaho. Kasi let's be real, kapag yumalpak tayo dyan, mabilis mawalan ng tiwala ang customer. At literally, dyan nag-uumpisa ang pagbagsak ng negosyo. Kaya sobrang critical na maintindihan natin kung paano ito i-manage properly. Tingnan natin ang isang sitwasyon na, for sure, na-experience nyo na. Isipin mo ito, umorder ka sa GrabFood o kaya sa Jollibee Delivery. Tapos, gutom ka na, galing sa nakakapagod na shift. Ano yung pinaka-nakaka-bad trip na mangyari? Yung sobrang tagal dumating ng pagkain, tapos pag abot sa'yo, malamig na. As a customer, nakakawala talaga ng gana, right? Pero as operations managers, kailangan nating makita the bigger picture. Ang frustration na ito, hindi lang siya nakakasira ng isang meal. Nagre-resulta ito sa bad reviews, complaints, at tulyang paglipat ng customer sa kakumpetensya natin. So ano nga ba ang tawag natin sa mga ganitong klaseng reklamo? Tinatawag natin itong Voice of the Customer or VOC. Basically, ito yung needs and expectations na expressed in the customer's exact language. Minsan, makakarinig ka ng, "I don't want cold pizza," o kaya, "Ang tagal naman ng delivery nyo." Notice how highly emotional and subjective ito? And here's the problem. As managers, we simply cannot measure feelings. Sobrang hirap gawan ng konkretong aksyon kung mananatiling subjective at nakabase lang sa emosyon yung tinitignan nating feedback. Okay, let's dive into this. Dahil hindi natin minemeasure ang feelings, kailangan nating ng system to convert that emotion into action. Kung manager ka sa isang BPO or sa logistics, hindi mo pwedeng sabihin lang sa team mo na, "Guys, ayos-ayusin nyo naman," o "Huwag kayong magbigay ng malamig na pizza." Kasi honestly, sobrang vague niyan. Kapag nagbigay ka ng malabong instruction sa frontline employees, maguguluhan lang sila. Kanya-kanya sila ng diskarte and boom, magiging inconsistent ang quality ng serbisyo. We really need to translate these vague customer frustrations into precise, actionable directives na madaling sundin ng operations team natin. At para magawa yung translation na yan, dito na pumapasok ang konsepto ng CTQ o yung tinatawag nating Critical to Quality Metrics. Ano ba ito? Ito yung measurable performance characteristics na critically important sa customers natin. Now, what's the so what here? Bakit may salitang critical? Well, dahil kapag nag-fail ka sa metric na ito, nag-fail ka na rin sa customer mo ng buong buo. Wala nang compromise dyan. Ito literally yung lengguwahe na kailangang maintindihan ng operations team mo para masatisfy nila yung initial request ng customer. Wala nang hulaan. Himayin natin kung paano nag-iiba ang itsura ng VOC kapag naging CTQ na siya. Kung titingnan natin yung direct translation sa pizza example natin, notice how the subjective "don't wanna wait too long" translates into a clear, concrete, on-time delivery. Tapos yung emotional na "don't want cold pizza" nagiging hot pizza when delivered. Para sa mga yellow belt learners natin out there, please take note of this common pitfall. You absolutely cannot manage your people based on customer emotions. You have to manage your teams using clear, objective metrics na madaling sukatin ng kahit na sino sa operations. Ngayon na malinaw na ang target natin, paano ba natin ito mismong susukatin sa sahig? Right? From qualitative feelings ng customer, nag-shift na tayo sa strict mathematical measurements. Paano natin mo measure yung on-time delivery at yung hot pizza? Siyempre, gagamit tayo ng order-to-delivery time in minutes at temperature in degrees. Kasi sa operations, hindi sapat yung tansya-tansya lang. Kailangan natin ng maaasahang tools tulad ng dispatch timer sa system natin, GPS tracking apps para sa delivery time, at industrial thermometers para ma-check yung init ng pagkain bago umalis yung rider. Once may panukat na tayo, kailangan nating magtakda ng mismong numero ng specific target. Halimbawa, 30 minutes or less para sa delivery time. Dito sa atin, especially sa fast food delivery o kaya pag gumagamit ka ng dispatch like Lalamove, we really need to stabilize the entire process. Bakit? Kasi kung wala kang set target na 30 minutes, para kay driver A, baka ang 45 minutes ay mabilis na, pero para kay driver B, ang mabilis ay 20 minutes. Having a hard number completely eliminates the guesswork. Sinisiguro nito na iisa lang ang definition nating lahat ng salitang mabilis. And speaking of standardizing, hindi lang oras ang tinitignan natin. Para naman sa temperature, magseset tayo ng minimum target na 90 degrees Fahrenheit. Having these exact specifications is literally the only way to guarantee na yung original customer expectation ay namamit natin consistently sa bawat transaction.
Tandaan nyo ito, ang makuha mo yung 90 degrees ng isang beses, swerte lang yan. Pero ang mahit yung 90 degrees ng 10,000 beses araw-araw, yan ang resulta ng isang mahusay na managed process. Remember, consistency is the heart of Six Sigma. Ang pag-intindi sa mga targets na ito ay nagdadala sa atin sa pinakapuso ng ating inaaral. And this brilliantly illustrates ang mismong pundasyon ng Six Sigma. The Y is a function of X formula. Yung mga CTQ metrics na kakaset lang natin, yan mismo ang tumatawag na Y natin, o yung mismong output na gusto nating i-monitor at ma-achieve. Bago natin ito himayin ng mas malalim, isipin niyo na lang na ang Y ay ang resulta, yung epekto, at ang X naman ay ang mga sanhi o yung mga inputs na pinapasok natin sa proseso na nagdidikta ng mismong resulta natin. Ay apply natin itong formula pabalik sa pizza delivery scenario natin. Para ma-breakdown ng y equals f of x, ang y natin ay yung pizza temperature, at ang mga x naman ay yung mga variables na nakakaapekto dito. So sa madaling salita, kapag kinontrol natin ang mga x inputs, katulad ng driver routing, paggamit ng thermal bags, o kaya yung oven temperatures, ito mismo ang nagdidikta kung ano ang magiging y output natin. Kaya bilang managers, huwag kayong maggalit o sumigaw sa y. Hindi nyo pwedeng pilitin na uminit ang malamig na pizza. Ang kailangan nyong i-manage at ayusin ay yung mga excess, gaya ng performance ng oven nyo at yung disiplina ng mga riders sa paggamit ng thermal bags.